Mga kapuso, tuwing Semana Santa, inaalala natin ang buhay ni Jesus na karaniwang inaawit sa tinatawag na pasyon o pagsasadula sa pamamagitan ng sinakulo. Pero meron pong isang grupo na iba po yung ginagawa. Ang ikinukwento nila ang buhay ni Jesus pero gamit yung mga puppet katulad nito. Ang tawag nila dito ay puppet pasyon. At kaugnay nito, makakasama natin ngayong umaga si Amihan Bonifacio Ramulete, isang puppet artist at ang kasalukuyang dekano ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ng UP Diliman. Good morning, Amihan. Morning. Alright, so sino ba itong mga puppet na kasama Ayan, natin ang dito? hawak mo ay si Magdalena. Si Mary Magdalene. Mary Magdalene. At ito naman ay si Jesus. O sige, so kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa puppet passion. Bakit ninyo naisip na gumawa ng passion using puppets? Kasi usually, actors ito eh, di ba? Nagsesenakulo, yung mga may ganyan. panata. Or yung iba naman nagbabasa sa pabasa, tapos na ikukwento yung buhay ni, yung pinagdaanan ng Panginoong Hesukristo. Pero bakit puppet ang naisip ninyo? Noong 1985 kasi, gustong-gustong manood ng mother ko, si Amelia La Peña Bonifacio, nung passion sa Germany, yung Opera Mergau. Every 10 years lang siya ginagawa. Kaso hindi siya nakakuha ng pagkakataong makapanood. So naisip niya, bakit hindi siya sumulat ng dula na pambata. Tapos doon niya sinimulang isulat yung puppet passion. Dito yung lumalabas yung mga mahalagang pangyayari sa bawat araw. So mula Domingo de Ramos hanggang Linggo ng Pagkabuhay, merong sinasabi tungkol dun sa mga kaganapan sa buhay ni Jesus. So ibig sabihin, talagang ang aim ninyo dito para mas magkaroon ng awareness yung mga kabataan. Oo. Sa pasyon. Sa pasyon. Oo, kung anong nangyayari sa buhay ni Kristo nung Semana Kasi Santa. mas interesting nga naman sa mga kabataan kapag puppets ang Kung kanilang puppet, nakikita. hindi intimidating, parang hindi nakakatakot kasi parang mga laruan lang. Kaya lang minsan, syempre, merong eksena, halimbawa yung sa demonyo, yun natatakot sila kasi syempre nga, madilim, tapos malaki yung puppet. Pero meron ding technique na ginawa para gradual yung pagpasok ng demonyo doon sa eksena. Okay. So pati yung pagpapahirap kay Kristo? Merong eksena na dala-dala niya yung krus, tapos merong eksena na nakapako na siya. Hindi na pinapakita yung aktual na pagpapako, yung mga ganun. So, pinapakita na lang yung pinakamahalagang Kasi eksena. minsan nga sa senakulo, lalo na yung mga maliliit na bata, minsan hindi nila naiintindihan yung kanilang napapanood or minsan natatakot sila kapag masyado yung kumbaga violent na yung mga eksena. So ang ano dito para sa mga maliliit na bata, ganun ba? Ang target talaga ay pambata. Kaya lang dahil nga rin hindi naman ganon kadalas ang mga puppet show sa ating bansa, kahit yung mga adults, yung mga nakakatanda, nanonood din at nagugustuhan rin naman nila yung kanilang napapanood. Madalas merong mga taon-taon nanonood pagka sinabi mo, kasi tinakda na namin siya na Palm Sunday para nga madaling matandaan. Kaya taon-taon, merong bumabalik at bumabalik para manood. Talaga? Kumusta ba ang industry ng puppet, yung puppet theater dito sa Pilipinas? Merong iilang mga puppet groups. Merong kilala syempre yung nanalo sa isang, yung sa Talentadong Pinoy, si Juan Lu. Siya ay ventriloquist. So isang form ito ng puppetry. At meron ding shadow play naman, yung Anino Shadow Play Collective na isang independent group. Tapos meron ding mga gumagamit ng Muppets or yung hand puppets. Okay. Merong namang iba't ibang, pero less than 10 yung mga grupo. Okay. Pwede mo ba kaming bigyan ng kahit konting sample lang dun sa, ano ba yun? Puppet passion. Paano? Teka, turuan mo muna ako, paano ba ito ginagawa? So, yung isang kamay ay humahawak doon sa ulo para gumalaw yung ulo niya. Gumagalaw pala yung ulo nito. So, pwedeng left, right, o kaya up, down. Kasi nga hindi gumagalaw ang bibig. So, yung galaw ng ulo ang magpapakita nung kung ano man yung kanyang sinasabi. Tapos yung kamay din ay tumutulong para ma-emphasize niya. So, dalawang kamay. Parang humawak ka ng chopsticks pero medyo mahaba. Okay. So, ayan. So, gagalawin siya para... Tapos kailangan gumagalaw yung ulo. Gumalaw yung ulo mo. Ayan. Hindi naman kailangan sobrang magalaw. Kasi pangit rin naman kung parang masyado siyang malikot. Sige. Paano ba? Bigyan mo kami ng konting sample. Sige po. At tatayo ba dapat? Nakatakdang maganap ang lahat ng ito, pagkat bawat buhay ay tulad ng trigo.
kailangang mahulog sa lupa at mahimlay. Saka lamang lalago at mabuhay. So, pinapakita niya, at dito sa awit na to, pinapaalam niya na, yun, mahalaga yung pagpupunla ng mga aral sa mga tao. Okay. Tapos talagang nagagawa mo na bumababa pa talaga siya ng gano'n, ano? Ang Practice hirap, lang. ano? Practice lang. Matagal na practice. Practice. Okay. At Amihan, dahil sa sining na ito ng puppetry, isa ka doon sa mga napili recently, tama ba? Doon sa the Outstanding Women in the Nation Service o Towns Award na isang parangal para sa mga outstanding women, no? Yung mga kagala-gala or dapat i-emulate ng mga kababaihan sa Pilipinas, tama ba? Tama, oo. May age, ano ba to? Limit itong awards na ito? 21 to 45 years old. Oh, So, okay. ang search ay nagsimula na ngayon. So, ito yung ika-15 search para sa the Outstanding Women in the Nation Service. Age 21 to 45 years old, Okay. Filipino citizen. Kailangan, syempre, pakita niya saan ba siya, ano yung specialization niya at ano yung mga nagawa niya dun sa larangan. So kahit sino, basta 21 to 45, babae at Pilipino talaga, anong klaseng achievement ang dapat? Siguro kailangan yung natatangi sa larangan mo. Wala naman kasing particular na field na Okay, walang hinahanap. particular So field open siya to all fields. Halimbawa sa batch namin, merong atmospheric science, Okay. merong government service, so sports. So kung saan ka talaga nagpursige at merong mga nagagawa ito, hindi naman kailangang national level kaagad. Pero Okay. meron nagagawa para sa isang community or yun, tapos sustainable siya. So mahalaga na patuloy na ginagawa. Ang na-awardan na po dito si Lea Salonga, di ba? Oo. Tama ba? Kasama na doon si Miss Mel Tiangco. Si Mel Si Mel Tiangco. Oo. Si former Senator Leticia Ramos Shahani, si Director General, PEZA Director General Lilia De Lima. Okay. Si Miss So, Elsa Payumo sa tourism. So yun. maraming kilala at kinikilala at nirerespetong mga kababaihan. So kung meron po kayo mga kapuso na kilalang outstanding woman sa kanyang larangan, whether national ito or local, basta Or yung may- international. or international, basta may naiambag siya sa lipunan at between 21 to 45 years old. Women's Bukas. Month pa naman Oo, ngayon. oo. So, pwede ninyong i-nominate itong mga outstanding women na ito. Malay mo manalo siya ng award Oo, na pwede. the Outstanding Women in the Nation Service. Paano sila makakabisita? Paano nila manonominate yung mga outstanding women na Yung ito? nomination form at saka yung detalye ay nandun sa www.townsfoundation.org. So makikita yung impormasyon doon sa website na yun. Okay. At tungkol naman dito sa Puppet Passion, kailan yung next play ninyo para naman kung may mga gustong manood nitong mga puppet na to at makita nila ang Panginoong Hesukristo at yung kanyang pinagdaanan in a different light. So sa March 20 po ito, sa Palm Sunday, 3 and 5:30 p.m. sa Amelia La Peña Bonifacio Teatro Puppet Museo, 64 Mapagkawang Gawa, Teachers Village, Quezon City. Okay. Inaanyayahan po namin ang bata, matanda, bata May sa bayad ba puso. to? Wala po, libre po ito, walang kaya bayad. libreng-libre Oo. pong pumunta. Mga nanay at saka mga tatay, dalhin niyo na po yung inyong mga anak. Baka po magustuhan din nila yung sining ng pagpapapet. At saka syempre, para rin makapagnilay-nilay tayo sa darating na Semana Santa. Maraming salamat sa iyo, Amihan Bonifacio Ramolete, puppet artist at kasalukuyang dekano ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ng UP Diliman. Salamat din. Thank you. Okay.